Pangulong Bongbong. It's the fentanyl. Fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive and it has a very serious side effects. So baka siguro ang sabi dito ni Marcos, it has serious side effects. So anong ibig sabihin mo? Yung side effects ba na yon ay naghahalucinate si PRRD? Yung ba ibig mong sabihin kaya yung sinabi ni Tatay Digong ay hindi totoo? Di ba? Tatandaan nyo po, ang sinabi ni Tatay Digong, nasa watchlist ka ng PIDEA. Dati pa. So, hindi po ito nangangahulugan na naghahalusinate si Tatay Digong. At tatandaan po natin na kahit na po may nilabas na yung PIDEA na wala ka sa listahan, baka mamaya magulat po kayo kasi sinabi nyo rin nasa St. Luke's. Ha? Nasa St. Luke's ang naglabas nung huli yung ayaw nating questionin yun, pero baka mamaya, di ba? Kasi nakakapagtaka lang eh. Nung nagkahamunan ng tungkol sa pulboronic doon kayo nagpa-drug test sa St. Luke's. O, di ba? Lahat sa PIDEA kayo sa St. Luke's. Di ba? Ayoko na muna magsalita, kasi gusto ko nahihirap na. Ang nakikita ni Pangulong Bongbong Marcos na posibleng sanhi ng mga tirada sa kanya ni former President Rodrigo Duterte. Sagot yan ni PBBM nang matanong sa isang ambush interview bago siya lumipad pa Vietnam para sa state visit. Kaugnay sa mga maanghang na banat sa kanya ni Duterte sa isang prayer rally kontra charter change sa... Kasi po, sabi, questionable po talaga yun eh. Yung drug test sa St. Luke's. Sa PIDEA po yan dapat no? Well, hindi ko po sinasabing fake yun. Ang punto lang po natin, bakit ganun? Medyo hindi yun normal na ginagawa. So, dapat, ang sagot dito ni Marcos, itinanggi niya na siya ay bangag until now. At kaya niyang patunayan, magpapadrug test siya. Yun po yung dapat magandang magpa-drug test kami, dalawa kami dapat hinamon niya rin si PRRD. Sige, magpa-drug test tayo live. Dalawa tayo. Sinabihan mo akong addictus, sinabihan mo akong bangag. Ganoon Buhay Canada 511. Itsura mo BBM, wala kang kwenta, follicle test ka. Maraming salamat Buhay Canada 519 sa pag-sponsor ng live na to. Yun ang ine-expect nating sagot. Di ba? Hindi yung nag-fentanyl Hindi po. Ako po, gusto ko pong talagang sagutin nyo ang bayan at mapatunayan ninyo na talagang sinungaling si Tatay Digong. At mapapatunayan nyo yan sa magandang sagot, i-deny ninyo. I-deny nyo. Bakit hindi nyo i-deny? At hamunin mo. Dalawa kayo, imano-imano. Pa-drug test kayo parehas. Di ba? Davao City kahapon. PRRD has been taking the drug for a very long time now. After 5-6 Hindi ko makita yung connection. years, it has to affect him. Kaya alagay ko kaya nagkakaganyan. I hope his doctor... November 2016, nang aminin ni Duterte na gumagamit siya ng fentanyl patches dahil sa idinadaing niyang pananakit sa kanyang spine. Hindi lang naman, alam mo, marami talagang mga may edad na nagpe-pain reliever. No? Yan, nabalitaan ko, pain reliever daw yan. Normal naman yan, pambihira naman.
Iba naman yung bangag na sinasabi niya. Spinal cord. Ang fentanyl ay isang regulated drug na maaaring magdulot ng pagkalulong kung magiging labis ang paggamit. Naungkat ang paggamit ni Digong ng fentanyl matapos niyang tawaging drug addict at bangag si PBBM dahil umano sa paggamit ng illegal na droga. Si Bongbong Marcos bangag noon. Ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. Ang president, si Marcos, bangag dati, bangag ngayon. Ngayon eh. Di ba? Tama ba ako naiintindi? Yun ang medyo questionable eh. Kung dati okay pa. Kung hindi siya, wala siya sa posisyon. Pero ngayon, presidente ka, the highest office in the land. The highest position in the land. Tapos bangag. Eh, matindi po yan. At ang nagpaparatang sa inyo ay hindi mga pitchy-pitching vlogger o kung sino man dyan na desperado maging politiko, dating presidente. Ibig sabihin, meron siyang intelligence. Meron yan. Alam niya kung anong nangyayari. Dating presidente yan eh. Sana lang, Marcos, wag na tayo mapunta doon sa always deny. Tapos tatahimik. No? Sana magkaroon kayo ng sagutin nyo yung tanong. Kasi yun ang style nyo eh. Hindi na kayo umattend ng debate. Pansin nyo, hindi naman natin siya binabakbakan masyado eh. Kasi ang issue before, ang binabakbakan ni Tatay Digong, si Tambaluslos. So, sinusundan ko yung lead ni Tatay Digong. Dahil si Tambaluslos talaga ang binabanatan. But now, iba na. Si Marcos na ang binabanatan. I will take the lead. Sana, pasinungalingan mo si Duterte. Huwag yung mga paganyan-ganyan. May drug addict tayo na presidente. May drug. Alam nyo itong ano na ito? Sinabi sa amin ni Tatay Digong yan noong interview. Hindi lang namin nilabas eh. Alam namin ilalabas na yan sooner or later. Totoo po yan. Hindi ako nagsisinungaling. Baka nabanggit na rin ni Banat Bay. Sinabi na yan. At pag siya daw ay mapilitan, ilalabas na yan. Hindi lang namin alam na kagabi pala ilalabas. No? So, pakisagot na lang, Marcos. Meron tayong, that was the exact statement na sinabi niya, meron tayong adik na presidente dati at adik na presidente ngayon. Hirit pa ni Duterte, kasama raw si President Marcos sa drug watch list noong siya ay alkalde pa ng Davao City. Wala namang ibang ibinigay na detalye si Digong na 2016 pa huling naupong mayor bago nahalal na Pangulo. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Yun. Doon sa listahan ng drug list ng PDEA na doon ang pangalan mo. Ano sabi dito ni Buchi, Coach, ano ito PDEA chief mismo nagpa-interview sa GMA? Wala daw sa PDEA drug list sa PBM. Alam mo, this is now politics. Siyempre, tatandaan natin, may ka-counterpunch din yung kalaban. Diba? So, antayin natin. Mas maganda i-deny nila. And then, Duterte, maglalabas ng ebidensya. So, malalaman natin sino yung sinungaling. Diba? Kasi, siyempre, kung ikaw, Maka Marcos, i-deny mo yan. Diba? So, malaman natin. Kasi, hindi naman pwede magsasalita si Duterte na walang ebidensya. So, antayin natin i-deny nila. Nang matanong naman si PBBM ukol sa paratang, sagot lang ng Pangulo, Sir, can you categorically deny that you're involved? Don't even dignify the question. Dinaan sa tawa. Ang dali niya sabihin, hindi, hindi, hindi. Bakit dinaan niya sa tawa? Pwede niyang i-deny, sabi niya hindi. Tapos inaantay niya ipagtanggol siya nung iba.
gusto kasi ng taong bayan, malamang ito rin ang gusto ni Duterte, i-deny niya. At pag dininay niya, saka maglalabas ng ebidensya si Tatay Digong, buwelta sa kanya. Ang nangyayari kasi iba ang naglalabas. Pag iba ang naglalabas, pag ng sabi katulad yang wala daw siya sa drug list. Pero pag nilabas ni Tatay Digong yung sasabihin lang yan, hindi ko naman itinanggi. Di ba? Antayin natin itanggi nila. Hindi, galing mismo. Tandaan po natin si Tatay Digong hindi nagtago sa pantry ng iba. Siya mismo nagsalita. And we really hope Marcos will speak on his own. Siya mismo. Huwag yung iba. Sa kanya mismo manggaling, i-deny niya kung wala, maglabas siya ng ebidensya, kung wala, hindi yung iba. Kasi gawain ni Romualdez yan Iba nagtatanggol. Sa gitna ng tila bangayan ng kasalukuyan at dating Pangulo, ipinagtanggol ni House Speaker Martin Romualdez ang pinsan niyang si PBBM sa mga alegasyon. Never si President Ferdinand R. Marcos ay nailagay sa drug list. Kaya hindi ko lang kung nag-i-istorya ka na naman. Tigilan mo na yung budol-budol galing sa Davao. Naks naman. Atapang-atap. Sino kaya ang bumubulong napansin nyo Lagi nating sinasabi, Romualdez, sagutin mo yung paratang sa'yo. Romualdez, sagutin mo yung paratang sa'yo ng pinsan mo. Hindi ka nagsasalita, lagi yung iba nagsasalita in your behalf. Anong nakain mo? Ngayon, atapang-atao ka na. Hindi, ako naman nagtatanong lang. Bakit bigla ngayon nagsalita ka? Yung may issue sa'yo, iba nagsasalita. Na inaantay namin ang sagot mo. Ngayong, ang issue na sa pinsan mo, ngayon ka naman nagsalita. Ginamit pa yung budol. Kasi sabi niya dito, never na nasa drug list si Marcos. Sana sinabi mo na rin, Romualdez, never naging bangag si Marcos. Kinumpleto mo na sana. Yun lang ang sinabi niya, pansin nyo? Never napunta sa drug list si Marcos. Kulang, di ba? Dapat yun, with confidence. Ako kaya ko sabihin sa iyo, never ever been touched by any form of drugs. Yun ang confidence. Sana ganun din ang confidence nila. Sana mag-isip-isip muna kayo, at ilabas mo yung mga pruweba kasi alam natin hindi totoo yung mga sinasabi ninyo. Bumuelta naman si dating Senador Antonio Sonny Trillanes na kilalang kritiko ni Duterte. Ito po, nakisawsaw ka na naman. Nakisawsaw ka na naman, Trillanes. Ni Trillanes, gumagawa lang aniya ng kwento ang dating opisyal para magkaroon ng kontrobersya laban kay Pangulong Marcos. In this case, by saying na addict daw yung presidente ng Pilipinas, therefore, kailangan siyang patalsikin ng mga sundalo. No? Ganon yung kanyang gustong narrative. And he's trying to convince people about his case kahit na wala naman. No? Wala naman siyang pinepresenta. It's just his word. Pero pathological liar yan, historically. Ayan, titignan mo Balik natin doon. Sinabi ni Trillanes, nakisawsaw na naman. Okay? Napakasip-sip mo. Dati, galit na galit ka sa mga Marcos, dilawang ka. Ngayon, iba na tono mo. Sa bagay, galit din to kay Duterte, so kailangan niya sumawsaw. Kasi irrelevant na siya. Hindi naman niya mananalo Trillanes, sige, try mo ulit tumakbong senador. Tingnan ko, manalo ka ulit. Wala ka na. Irrelevant ka na, Trillanes. Wag ka na makisawsaw. 'Di ba? Kasi pati ikaw nakikisawsaw na sinungaling si Tatay Digong. Paano kung totoo yung sinasabi ni Tatay Digong? Hihingi ka ba ng tawag kay Tatay Digong? Paano kung nagkahamunan ng drug test? Papayag ka ba? At halimbawa lang at nagpositibo, papayag ka ba na maparusahan or man lang manghingi ng tawad kay Tatay Digong dahil mali ka ng sinawsawan? Sausaw ka ng sausaw
kahit na wala naman, no? Wala naman siyang pinipresenta, it's just his word. Pero pathological liar yan, historically. Ang dating presidential spokesperson naman ni Duterte na si Attorney Harry Roque, giniit na wala raw sinabi si Duterte na kasama si PBBM sa watch list. Ang sinabi lang daw ng ex-president ay may nagpakita ng ebidensya sa kanya. Sa ngayon daw, dapat bigyang linaw ng Pangulo ang mga alegasyon dahil pwede niya raw itong ikasibak sa pwesto. Kung totoo Yun ang importante ron. Alam nyo, putok na putok yung binanggit ni Tatay Digong. Okay? So, this is about the ex-president and the incumbent president. Dapat gawan ito ng paraan ni Marcos. Hindi na pwede yung style niya dati na tahi-tahimik and then yung ibang vloggers nila ang babakbak tapos ibang tao katulad ni Romualdez. Ipaliwanag nyo ng maayos. Pag ganito, takbo kayo ng takbo, hindi maganda. yan, nagkumagamit siya ng pinagbabawal na droga, impeachable offense po yan kasi bilang presidente, siya dapat nagpapatupad na pinagbabawal ang paggamit ang mga pinagbabawal na droga. Kapag siya lumabag sa batas, yan po ay betrayal of public trust. Alam mo maganda kasi baka hindi ko kasi sure, 'di ba? Hindi ko alam kung hanggang kailan nagtatagal ang kung totoo mang siya ay bangag gaya ng binanggit ni Tatay Digong. Hindi ko alam kung kailan gaano katagal yan sa katawan natin, no? Baka mamaya hindi niya tatanggapin yung test. Tapos kung totoo yung sinasabi ni Tatay Digong na until now bangag siya, hahayaan niya munang matanggal sa katawan niya. Kaya nga mas maganda agaran. Kung po pwede, bukas mag-test na agad. At mas maganda kung hair follicle kasi doon nagtatagal eh. Ano lang naman yan, simple, tapos na to Marcos. Ako sa tingin ko lang, tapos na ito. Hamunin niya si Tatay Digong ng drug test. Tapos na ito. Yun ang isigaw po natin. Test. Nang sa ganun, malaman na rin ng taong bayan kung sinungaling si Tatay Digong, di ba? Kasi patunayan. Mag-test kayong dalawa. Yun ang dapat gawin. Hindi yung itatago na naman natin yung alikabok sa ilalim ng kama. Hindi eh. Wala na susolusyonan. Sa isang press briefing naman, sinabi ng Philippine Drug Enforcement Agency na mula nang matatag ang kanilang ahensya at kanilang National Drug Information System o NDIS noong 2002, wala sa listahan nila si PBBM. Pati na raw noong termino ni Duterte na naglabas sila ng watch list na tinawag din noong Duterte List. Maging ang Philippine National Police na katuwang ng PIDEA sa drug operations, iginiit na wala raw sa drug watch list si PBBM. On the part of the PNP, sir, we have not seen any document or list na nandun po ang pangalan ng ating presidente. Antayin natin. Ha? So siguro, antayin natin na magpa-test silang dalawa. Makita natin sino nagsasabi ng totoo. Maganda po yan. Pareha sila. Tapos, antayin din natin, no? Ako'y naniniwala, hindi naman magsasalita si Tatay Digong ng galing sa hangin. May pinanggagalingan yan. Ha? So, antayin din natin maglabas ng ebidensya si Tatay Digong. No? Pero kayo, nasa sa inyo yan. Desisyon nyo naman yan eh. Sabi ko nga, pinipresenta lang natin dito. Ako nga gusto kong malaman talaga kung sino nagsasabi ng totoo kasi batuhan na ng batuhan to eh. Di ba? So, gusto ko lang maliwanagan dito. Maliwanag to. Hindi yung batuhan na lang ng batuhan. Kayang-kaya naman tapusin to ni Marcos. Hindi na dapat pinagtatagal to. Ha? Sabi ni Marcos, BP, makinig ka na sana sa tatay mo. Miss Amy, alam niyang mali kapatid niya. Kaya nakasuporta siya sa event sa Davao. Pansin niyo ba, andun siya? Yes, andun po siya. Kasi she knows the truth. Kung tama ang pamilya niya, dapat wala siya. At kung talagang mali si Duterte, sasabihin ni Amy yan.
Well, maganda bukas kasi may ano naman iimbestigahan naman yung PI. Ito yung isa sa punto ni Duterte, ni Tatay Digong. Etong sa PI bayaran. At bukas iimbestigahan. Tingnan natin kung ano ang magiging galawan ni Aimee. Kasi si Aimee po ang mangunguna doon. Sila po ang mag-iimbestiga patungkol diyan at di umano maglalabas sila ng ebidensya na involved si Romualdez na merong ang bayaran dito sa PI. So alamin natin bukas 'yan.